Karamihan daw ng mga walang trabaho ngayon, mga kabataan. Paniniwala ng DepEd o ng Department of Education, makatutulong kung matututo silang magnegosyo. Kaya naman sa Senado, isinusulong ang isang panukalang batas para mapasama sa curriculum ng mga eskwelahan ang mga subject na pagnenegosyo at financial literacy. May report si Trisha Zafra. Elementary pa lang daw natuto ng magnegosyo ang magkaibigang sina Chloe at Samantha. Bahagi kasi ng aralin nila noon ang pagluluto at pagtitinda ng merienda. Kung kailangan Tutubo ka ng malaki? Yung Ganun sure mo ba? na tutubo ka ng malaki doon sa bebenta mo. Tapos kailangan sa lahat ng gagawin mo, tsatsaga ka, masipag ka po. Para makuha mo yung gusto mo. Enjoy rin daw ang mga estudyanteng sina Johnny's at Julian sa kanilang entrepreneurship subject. Sa last week ng grading period, doon na kami gagawa ng product. Tapos ipapacheck namin sa teacher namin, tapos yun yung ibebenta. Kung magaling kami, dapat hindi kami nalugi. Kapag di po nakapaghanap ng trabaho in the future, yun na lang po natutunan ko po sa entity, yun na lang po yung gagaminin ko. Isinusulong ngayon sa Senado ang Youth Entrepreneurship Bill na nakalusot na sa third reading. Panukala raw nitong magsama ng mga subject tungkol sa pagnenegosyo at financial literacy sa public education curriculum para mahikayat sa pagnenegosyo ang kabataan. Sa kasalukuyan, kasamang itinuturo ang pagnenegosyo ng tingi sa asignaturang edukasyong pantahanan at pangkalusugan sa elementarya. May itinuturo ring pananalapi sa K-12 program. Mayroon po tayong hiwalay na subject. Ang titulo nga po ay entrepreneurship at ito po ituturo sa grades 11 at 12. Dito matututo ang ating mga anak halimbawa kung paano gumawa ng isang business plan. Tuturuan ng ating mga mag-aaral kung paano i-analyze o pag-aralan ang merkado. Yung pagkakaroon ng kooperatiba. Yung konsepto ng pagtatayo ng tindahan, ano ba yung mga kailangan na maunawaan natin dyan? Tinuturo yan, grades 4 to grade 6 pa lamang. Gusto raw armasan ng DepEd ang mga estudyante ng kakayahan sa paghahanap buhay kahit hindi makatuntong ng kolehiyo. Maaari pa raw nitong mabawasan ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority nitong April 2014, kung saan hindi muna isinama ang lalawigan ng Leyte matapos itong salantain ng bagyong Yolanda, bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas. Dumami ang mga may trabaho at nabawasan ang underemployed o yung mga may trabaho na pero gusto ng dagdag na sahod. Kapansin-pansin naman na sa mga employed, bumaba ang bilang ng mga self-employed o own account o yung mga may sariling negosyo, habang tumaas ang porsyento ng mga unpaid family worker o yung mga tumutulong sa hanap buhay ng pamilya ng walang sweldo. Ayon sa Kabataan Party List, mabuti ang paghikayat sa youth sector na magnegosyo pero kailangan din daw pag-usapan kung saan sila kukuha ng puhunan. We would have to have something more than a mere entrepreneurship education to make sure that unemployment and underemployment is addressed. No? Kasi ibang bagay pa, halimbawa yung pagkakaroon halimbawa ng mga pag-utang sa bangko. No? Kumbaga, it is not as easy for young people to borrow money from a bank, no? With kumbaga competitive rates for interest. Trisha Zafra, GMA News.